Bago tayo mag-umpisa sa ating istorya, i-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Malay mo, sa lugar ninyo pala nagsimula ang isang kwentong kagaya nito. Isang kwento ng dalagang tahimik lang sa paningin ng lahat, pero may talinong kayang magligtas ng buhay. At may pusong kahit ilang beses nang nasugatan ay marunong pa ring magtanim ng pag-asa. Sa maliit na baryo ng San Olvido, kung saan ang umaga ay nagsisimula sa tilaok ng manok at amoy ng basang lupa, doon lumaki si Amarilles Bersida. Mas kilala siya sa tawag na ama, hindi dahil lalaki ang tunog ng pangalan, kung hindi dahil mula pagkabata ay siya na ang parang haligi ng kanilang maliit na tahanan. Payak lang ang bahay nila. Gawa sa lumang kahoy ang dingding, may tagpi-tagping yero ang bubong, at sa likod nito ay may munting hardin na tila maliit na kaharian ng kanyang ama. Doon unang natutong mangarap si ama. Habang ang ibang bata ay naglalaro ng luksong tinik at taguan, siya naman ay nakaupo sa tabi ni Mang Celso, ang kanyang ama, habang nakikinig sa paliwanag nito tungkol sa mga halaman. "Tandaan mo, ama," sabi noon ni Mang Celso habang hawak ang isang maliit na dahon na kulay luntyan at may bahagyang pilak sa gilid. "Hindi porket maganda ang halaman, ligtas na ito. May mga bulaklak na mabango pero may lason. May mga dahon namang pangit tignan pero gamot pala." Nakakunot noo ang batang ama. Paano po malalaman kung alin ang gamot at alin ang lason? Gumiti si Mang Celso. Hindi sa itsura anak, sa kaalaman, sa pag-aaral, at higit sa lahat, sa pag-iingat. Ang mga salitang iyon ang naging baon ni ama sa paglaki. Ang kanyang ama ay dating botanist sa isang pribadong research facility sa probinsya. Hindi man yaman, kilala si Mang Celso sa pagiging matalino at maingat. May lumang notebook ito na lagi niyang dala, makapal, kupas na ang takip, at puno ng sulat kamay tungkol sa halamang gamot, halamang nakalalason, sintomas ng pagkalason, at mga paunang lunas na maaaring gawin habang wala pang doktor. Para kay ama, ang notebook na iyon ay parang kayamanan. Ngumit dumating ang araw na ang kayamanang iyon ang naiwan na lamang sa kanila. Isang hapon, umuwi si Mang Celso na kakaiba ang katahimikan. Nakita ni ama na noon ay 12 taong gulang pa lang na nanginginig ang kamay ng kanyang ama habang inilalagay nito sa kahon ang ilang papel. "Tatay, may problema po ba?" tanong niya. Mabilis na ngumiti si Mang Celso pero hindi umabot sa kanyang mga mata ang ngiting iyon. "Wala anak, basta tandaan mo, kahit anong mangyari, ang katotohanan parang buto ng halaman. Kahit ibaon sa lupa, sisibol at sisibol din." Kinabukasan, hindi na umuwing buhay si Mang Celso. Ang sabi sa balita, aksidente raw. Nagkamali raw siya sa paghahalo ng isang herbal extract sa laboratorio. May nasira raw na proyekto, may nalason daw na 2 researcher, at dahil siya ang huling humawak sa mga sangkap, siya ang tinuro na may kasalanan. Wala nang pagkakataon si Mang Celso na ipagtanggol ang kanyang sarili. Mula noon, nagsimula ang pagbagsak ng pamilya Bersida. Ang inang si Aling Puring na dating masiglang mananahi ay unti-unting nanghihina dahil sa matinding lungkot at pagod. Ang nakababatang kapatid ni ama na si Lirio ay lumaking tahimik, madalas ay nagtatago sa likod ng pinto kapag may kapitbahay na bumubulong sa kanilang pamilya. Anak ng pabaya, narinig minsan ni ama mula sa tindera sa palengke. Kung hindi dahil sa tatay niya, buhay pa sana yung ibang empleyado sa laboratory, dagdag pa ng isang babae. Gusto sanang sumigaw si ama. Gusto niyang sabihin na hindi ganoon ang kanyang ama, na si Mang Celso ang pinakamaingat na taong nakilala niya. Ngunit bata pa siya noon, walang boses, walang kapangyarihan, at walang taong makikinig. Kaya ang ginawa niya, nagtrabaho siya. Sa edad na 16, tumigil muna siya sa pag-aaral upang tumulong sa ina. Nagtanim siya ng gulay, nagbenta ng halamang gamot, naglinis ng bakuran ng mga mayayaman sa bayan, hanggang sa may dumating na pagkakataon na hindi niya inaasahan. May naghahanap daw ng hardinera sa mansyon ng pamilyang Altavero. Ang Altavero ay isa sa pinakamayayamang pamilya sa buong lalawigan. May-ari sila ng Altavero Agritech Corporation, kumpanyang kilala sa malalawak na taniman, seed technology at exports ng mga high-value crops.
Ang kanilang mansyon ay nasa tuktok ng burol, napapaligiran ng mga puno ng nara, glass greenhouses at hardin halos kasing laki ng isang parke. Noong unang araw ni Ama sa mansyon, suot niya ang pinakamaayos niyang damit, puting blusa na ilang beses ng tinahi na ina at maong kupas na sa tuhod. Bitbit niya ang maliit na bag at ang lumang notebook ni Mang Celso na nakabalot sa plastik para hindi mabasa. Sa gate pa lang ay sinalubong siya ng malamig na tingin ni Florante Bituon, ang katiwala ng mansyon. Ikaw ang bagong hardinera. Tanong nito, sinusukat siya mula ulo hanggang paa. Opo, ako po si Amarilis Versida. Amarilis, umismid si Florante. Pangmayaman ng pangalan pero mukhang pangbungkal ng lupa ang dating. Napayuko si Ama. Sanay na siya sa pangmamaliit pero hindi ibig sabihin ay hindi na masakit. Bago pa siya makasagot, isang matandang babae ang lumapit mula sa gilid ng kusina. May hawak itong basket ng labahin at may mukha ng taong marami ng pinagdaanan pero hindi nawalan ng lambing. Tama na, Florante, sabi nito. Bagong dating pa lang ang bata, binubungangaan mo na. Ako si Ilde Ponsa pero tawagin mo akong Manang Ilde. Halika iha, ipapakita ko sa iyo ang tutuluyan mo. Si Manang Ilde ang unang naging mabait kay Ama sa mansyon. Itinuro nito ang maliit na silid ng mga tauhan, ang kusina, ang laundry area, at higit sa lahat, ang hardin. Pagpasok ni Ama sa likod ng mansyon, napahinto siya. Hindi pa siya nakakakita ng ganoong kagandang hardin. May mga rosas na kulay pula, puti, at dilaw. May mga halaman na nakatanim sa maayos na hilera. May fountain sa gitna na may estatwa ng babaeng may hawak na palay. Sa dulo, may lumang greenhouse na gawa sa bakal at salamin pero halatang napabayaan na. May lumot sa gilid, basag ang ilang bahagi ng bubong at ang ilang paso ay natumba na. Yan ang dating paboritong lugar ng yumaong ginang, sabi ni Manang Ilde. Si Doña Marcelina, ina ni Sir Dorian. Nung nabubuhay pa siya, halos araw-araw nandoon. Pero mula nang mawala siya, wala nang masyadong nag-alaga. Napatingin si Ama sa greenhouse. Sa kabila ng pagkasira nito, pakiramdam niya ay may buhay pa roon. Parang isang taong matagal nang hindi napapakinggan. Kinabukasan, nagsimula ang trabaho ni Ama bago pa sumikat ang araw. Diniligan niya ang mga halaman, tinanggal ang damo, inayos ang lupa sa paligid ng mga rosas at sinubukang linisin ang daan papunta sa greenhouse. Habang abala siya, narinig niya ang makina ng sasakyan sa harap ng mansyon. Dumating si Dorian Altabero. Matangkad, tahimik at seryoso. Suot nito ang simpleng puting long sleeve na nakarolyo hanggang siko at itim na pantalon. Hindi siya gumiti kahit sa mga tauhang bumati sa kanya. Ang mga mata niya ay malamig, parang taong laging may iniisip na mabigat. "Good morning, Sir Dorian," bati ni Florante. Biglang bumait ang tono. Hindi ito sumagot. Tumango lang siya at dumiretso sa hardin, hawak ang cellphone habang may kausap. "Hindi ko pipirmahan ang supplier contract hanggat hindi ko nakikita ang farm audit," madiing sabi ni Dorian sa telepono. "Kung may nawawalang pondo, hindi ko palalampasin." Napatigil si Ama sa pag-aayos ng lupa. Narinig niya ang salitang nawawalang pondo pero hindi siya nakialam. Baguhan lang siya. Trabaho niya ang hardin, hindi ang gulo ng mga mayayaman. Ngunit habang naglalakad si Dorian, hindi nito napansin na natatapakan na niya ang bagong tanim na puting sampagita sa gilid ng lumang pathway. Napatingin si Ama sa nadurog na tangkay. Ang sampagitang iyon, sabi ni Manang Ilde, ay mula pa sa personal koleksyon ni Doña Marcelina. Hindi nakapagpigil si Ama. "Sir," mahinahon pero matapang niyang tawag. Tumigil si Dorian at lumingon, maging si Florante na nasa hindi kalayuan ay napatingin na parang hindi makapaniwala na may empleyadong nanhangas tumawag sa amo. "Oo?" malamig na tanong ni Dorian. Nilunok ni Ama ang kaba. "Natatapakan niyo po ang bagong tanim na sampagita. Kung maaari po sana, sa bato kayo dumaan. Mahina pa po ang ugat niyan." Saglit na natahimik ang paligid. Nanlaki ang mata ni Florante. "Hoy! Alam mo ba kung sino ang kausap mo?"
Pero hindi inalis ni Ama ang tingin kay Dorian. Hindi siya bastos, pero hindi rin siya umatras. Tingnan ni Dorian ang kanyang sapatos. Doon lang niya napansin ang nadurog na tangkay. Dahan-dahan siyang umatras. "Ikaw ang bagong hardinera?" "Opo, sir." "Pangalan?" "Amarilis Versida po. Ama na lang po, sir." Napatingin si Dorian sa sirang halaman. Pagkatapos, sa greenhouse. "Marunong ka ba talagang mag-alaga ng ganyang uri ng halaman?" "Opo, sir. Pero mas kailangan nitong maayos na drainage. Sobra ang tubig sa bahaging ito kaya madaling mabulok ang ugat. Kung papalitan ng lupa at lalagyan ng buhangin sa ilalim, mas mabubuhay sila." Sa unang pagkakataon, tila basag na ang lamig sa mukha ni Dorian. Hindi siya gumiti, pero may interes sa kanyang mga mata. "Florante," tawag niya kay Ama. "Opo, sir. Bakit hindi mo sinabi sa akin na mali ang soil bed dito?" Napulatla si Florante. Sir, maliit na bari lang naman yan, sir. Hardin lang yan, sir." "Hardin ito ng nanay ko," putol ni Dorian. "Walang maliit na bagay dito." Naramdaman ni Ama ang bigat ng salitang iyon. Sa simpleng pangungusap, nakita niya na hindi lang palang malamig na milyonaryo si Dorian. May sugat din itong itinatago. Mula sa balkonahe ng ikalawang palapag, may 3 taong tahimik na nakatingin. Si Vesper Altavero, panganay na kapatid ni Dorian, elegante sa suot na silk robe at may matang laging mapagmataas. Sa tabi niya si Cassian, ang kapatid na lalaki na laging may ngiting parang may lihim na biro sa mundo. At nasa likod nila si Mirev, ang bunso, hawak ang tasa ng kape at mukhang hindi sigurado kung kanino papanig. "Bagong laruan ni Dorian?" tanong ni Cassian habang nakatingin kay Ama. Umismid si Vesper. "Hardinera lang. Lahat ng mahihirap na pinapansin ni Dorian akala niya may halaga." "Baka naman may halaga," biro ni Cassian. "Minsan ang mga liliit na tao ang madaling gamitin." Hindi sumagot si Mirev. Napatingin lang siya kay Dorian sa baba at sa isang iglap, may bahid ng inggit at lungkot sa mukha niya. Sa mga sumunod na araw, mas naging malinaw kay Ama ang takbo ng buhay sa mansyon. Si Manang Ilde ang tahimik na nagbabantay sa mga tauhan. Si Teddy Magsino, ang driver, ay palabiro pero mapagmasid. Lagi nitong sinasabi, "Dito sa mansyon hiha, hindi lahat ng nangingiti ay kakampi, at hindi lahat ng tahimik ay walang alam." Nariyan din si Dr. Sabina Griarte, ang personal doctor ng pamilya na madalas dumaan para tignan ang blood pressure ni Dorian dahil sa sobrang trabaho. Si Attorney Nicanor Beltran naman ay paminsan-minsang bumibisita dala ang makapal na folder ng legal documents. At si Nalani Reyes, ang bagong finance analyst, ay madalas nakaupo mag-isa sa library, nakatitig sa laptop na parang may hinahanap na malaking mali sa mga numero. Habang lumilipas ang mga linggo, napansin ni Ama na ang mansyon ay hindi lang bahay ng mga mayayaman. Isa itong tahimik na battlefield. Sa hapagbangkainan, madalas magparinig si Vesper. "Dorian, napapadalas ang farm visits mo. Baka nakakalimutang mong CEO ka, hindi magsasaka." Hindi umimik si Dorian. Ipagpapatuloy lang niya ang pagkain. Si Cassian naman ay palaging may malambot na boses pero matalim ang laman. "Narinig ko sa board, nag-aalala sila sa'yo. Sabi nila parang masyado kang stressed, baka kailangan mo munang magpahinga." "Mukhang mas gusto ninyong magpahinga ako kaysa makatuklas ng anomalya," sagot ni Misan. Natigilan ang lahat. Sa gilid ng dining room habang nag-aayos ng bulaklak sa vase, narinig iyon ni Ama. Hindi siya tumingalaw pero tumatak sa isip niya ang tensyon sa pamilya. Isang gabi, inutusan siya ni Florante na isara ang greenhouse dahil may paparating daw na ulan. Madilim na noon at ang taning ilaw ay mula sa maliit na lamp sa loob ng greenhouse. Habang inaayos ni Ama ang mga paso, may narinig siyang boses sa labas. "Siguraduhin mong walang makakaamoy," sabi ng lalaking boses. Napatigil si Ama. Kilala niya ang boses. Si Cassian. Similip siya sa pagitan ng mga dahon. Sa labas ng greenhouse, kausap ni Cassian ang isang lalaking nakakap at jacket. Hindi niya makita ang mukha. Hindi ito agad papatay, pampahina lang, magmumukhang natural. Pagod, stress, baka ulcer o anxiety attack, depende sa dami. "Good,"
Sabi ni Kashan, kailangan lang namin ng isenang sapat para paniwalaan ng board na hindi na siya fit. Naramdaman ni Amana ng lamlig ang kanyang mga kamay. Pampahina, hindi agad papatay. Magmumukhang natural. Naalala niya ang mga tala sa notebook ng kanyang ama. Naalala niya ang mga babala ni Mang Celso tungkol sa mga halamang magandang tignan pero may taglay na panganib. Hindi siya gumalaw. Hindi siya huminga ng malalim. Hayaan niyang matapos ang usapan bago siya dahan-dahang umatras. Pagbalik niya sa maliit niyang silid, binuksan niya ang lumang notebook ni Mang Celso. Nanginginig ang kanyang kamay na hinanap ang pahira tungkol sa mabagal na lason, mga simptomas at kakaibang amoy na naiiwan sa inumin o pagkain. Pumasok si Manang Ilde at nakita siyang nakaupo sa gilid ng kama. Ama, hiha, bakit gising ka pa? Tumingin si ama kanya, pilit itinatago ang takot. Manang, dito po ba sa bahay na ito may gustong manakit kay Sir Dorian? Hindi agad nakasagot si Manang Ilde. Ang katahimikan nito ay sapat ng sagot. Sa labas, humampas ang ulan sa bubong ng mansyon. Sa loob ng puso ni ama, nagsimula ang kaba na hindi na niya kayang baliwalain. At sa unang pagkakataon mula nang namatay ang kanyang ama, naramdaman niya na ang kaalamang iniwan ni Mang Celso ay hindi lamang alaala. Maaaring iyon lamang ang taning bagay na makakapagligtas ng isang buhay. Bago tayo magpatuloy sa ating istorya, i-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Minsan kasi, habang tahimik tayong nakikinig sa buhay ng ibang tao, hindi natin namamalayan na may parte pala ng kwento nila na kahawig ng sugat na matagal na rin nating dinadala. Hindi nakatulog ng maayos noong gabing iyon. Paulit-ulit sa isip niya ang narinig na usapan sa labas ng greenhouse. Ang boses ni Kashan, ang lalaking nakakap, ang salitang pampahina. At ang pinakamasakit sa lahat, ang posibilidad na ang nangyari sa kanyang ama noon ay maaaring hindi simpleng aksidente gaya ng ipinalabas sa lahat. Nasa maliit niyang silid siya sa quarters ng mga tauhan, nakaupo sa gilid ng makitid na kama habang bukas sa kanyang kanduman ang lumang notebook ni Mang Celso. Dilaw na ang ilang pahina, may mantsa ng lupa ang mga gilid at may mga parte na halos burado na dahil sa tanda. Pero para kay ama, bawat guhit at bawat sulat doon ay parang tinig ng kanyang ama na muling bumabalik. Dahan-dahan niyang binasa ang isang pahina. May mga uri ng plant-based compound na hindi agad nakakamamatay. Ang unang sintomas ay panghihina, pagkahilo, pananakit ng sikmura, pamumutla ng labi, malamig na pawis at minsan ay bigla ang pagkalito. Kapag hinalo sa inumin, maaaring matakpan ng matapang na amoy ng alak, kape o citrus. Napahawak si ama sa dibdib. Hindi niya alam kung bakit, pero pakiramdam niya ay hindi aksidente na narito siya sa mansyon ng mga Altavero. Para bang dinala siya ng tadhana sa lugar na may kinalaman sa isang katotohanang matagal nang itinago. Kinabukasan, maaga siyang bumangon. Hindi niya sinabi kahit kanino ang buong narinig niya, kahit kay Manang Ilde. Alam niyang kapag nagkamali siya ng kilos, baka siya pa ang pagbintangan. Isa lamang siyang hardinera. Si Kashan ay anak ng pamilyang may-ari ng mansyon at bahagi ng makapangyarihang apelyidong Altavero. Sa mundong ginagalawan nila, ang boses ng mayaman ay laging mas lakas kaysa sa katotohanan ng mahirap. Habang nagdidilig siya sa hardin, napansin niyang dumating si Dorian mula sa farm visit. May putik ang gilid ng sapatos nito, nakarolyo ang manggas ng polo at hawak ang folder na puno ng papeles. Hindi siya kagaya ng ibang negosyante takot madumihan, pero kitang-kita sa mukha niya ang pagod. Sir Dorian, bati ni ama, bahagyang yumuko. Tumigil si Dorian sa tapat ng pathway. Sa pagkakataong ito, maingat niyang tinignan ang mga tanim bago humakbang. Napansin iyon ni ama, at kahit mabigat ang iniisip niya, sandali siyang napangiti. Hindi ko na tinapakan, sabi ni Dorian na parang nahuli ang ngiti niya. Opo, mukhang natuto na po kayo, mahinang sagot ni ama.
Saglit na natahimik si Dorian, saka tumingin sa mga sampagitang na itanim muli. Buhay pa ba? Opo, pero kailangan pa ng ilang linggo bago lumakas ang ugat. Ganun po talaga ang mga tanim na minsang nadurog. Hindi sila agad bumabalik sa dati, pero kapag inalagaan, posible pa rin silang mabuhay. Hindi agad sumagot si Dorian. Parang hindi lang halaman ang narinig niya sa sinabi ni Ama. Parang tao rin. Bulhong niya. Napatigil si Ama. Nakita niya sa mukha ni Dorian ang lungkot na matagal na niyang itinatago. Sa unang pagkakataon, hindi siya mukhang milyonaryong malamig. Mukha siyang anak na nawalan ng ina, anak na nawalan ng ama, at kapatid na napapaligiranan ng mga taong hindi niya alam kung mapagkakatiwalaan. Sir, maingat na sabi ni Ama. Kung gusto niyo po, maaari kong ayusin ang greenhouse. Hindi naman po kailangan ng malaking budget agad. Kailangan lang linisin, palitan ng ilang paso, ayusin ang drainage at tanggalin ang mga halamang may sakit. Tumingin si Dorian sa lumang greenhouse. Matagal bago siya nagsalita. Paboritong lugar iyon ng nanay ko, sabi niya. Noong bata ako, doon niya ako dinadala kapag nagagalit ako sa mundo. Sinasabi niya, Dorian, kapag hindi mo kayang ayusin ang lahat, magsimula ka sa isang paso. Bahagyang lumambot ang tinig niya, pero agad din itong bumalik sa pagiging seryoso. Gawin mo, sabi niya. Ayusin mo ang greenhouse. Sabihin mo kay Florante ang kailangan mo. Sa hindi kalayuan, tila sinadya ng kapalaran na marinig iyon ni Florante. Agad itong lumapit, nakasimangot. Sir, baka naman hindi kaya ng bagong hardinera. Maraming sensitibong halaman doon. Baka masira pa. Mas sira na ngayon kaysa nung hindi siya humawak, putol ni Dorian. Bigyan mo siya ng listahan ng supplies. Napayuko si Florante. Opo, sir. Noon nga kaalis si Dorian, lumapit si Florante kay Ama na halos magkadikit ang mga ngipin sa inis. Huwag kang magpakasikat dito. Bulhong niya. Maraming nauna sa iyo na akala nila mapapansin sila ng amo. Alam mo kung nasan na sila ngayon? Wala. Tinapon. Hindi umiwas ng tingin si Ama. Trabaho lang po ang ginagawa ko. Trabaho? Mapait na tawa ni Florante. Tandaan mo, hardinera ka lang. Kapag may nangyaring mali, ikaw ang unang ituturo. Bumigat ang dibdib ni Ama. Ang huling pangungusap ni Florante ay tila babala, hindi simpleng pananakot. Sa mga sumunod na araw, inilaan ni Ama ang halos lahat ng oras sa greenhouse. Tinulungan siya ni Teddy sa pagbubuhat ng mabibigat na paso. Si Manang Ilde naman ay minsang nagdadala ng tinapay at kape kapag nakakalimutan niyang kumain. Baka maging halaman ka na din dyan, hiha. Biro ni Manang Ilde isang hapon. Ngumiti si Ama. Mas mabuti na pong maging halaman kaysa maging taong walang pakiramdam. Napailing si Manang Ilde. Malalim kang magsalita. Mana ka siguro sa tatay mo. Doon saglit na nanahimik si Ama. Kilala niyo po ba siya? Tanong niya. Hindi personal, sagot ni Manang Ilde. Pero narinig ko noon ang pangalan ni Celso Versida. May usap-usap sa mga lumang empleyado na hindi tugma ang paratang sa kanya. Pero alam mo naman, kapag ang mahirap ang nadawit sa gulo ng malalaking tao, mas madaling isara ang kaso kaysa buksan ang katotohanan. Namilog ang mata ni Ama. May nagsabi po niyan dito. Bago makasagot si Manang Ilde, dumating si Teddy na may dalang lumang kahon ng gardening tools. Kung naghahanap ka ng lumang kwento, iha, sabi ni Teddy, marami ang mansyong na ito, pero hindi lahat dapat hukayin ng walang kasama. Naramdaman ni Ama na may alam sila, pero pareho silang takot magsalita ng diretsyo, kaya lalo niyang pinilin ang magmasid. Samantala, sa loob ng kumpanya, patuloy ang tensyon. Minsan, ay pinatawag ni Dorian si Ama sa demonstration farm na pag-aari ng Altavero Agritech. Nagulat siya dahil hindi niya inaasahang papayagan siyang lumabas kasama ang mga opisyal ng kumpanya. Hindi ako marunong sa corporate meeting, sir, sabi ni Ama habang nasa sasakyan sila ni Teddy papunta sa farm. Nasa unahan si Dorian, tahimik na nagbabasa ng report. Hindi kita dadalhin doon para magsalita tungkol sa corporate, sagot ni Dorian. Dadalhin kita dahil may sakit ang lupa sa isang bahagi ng farm
at 3 consultant na ang nagsabing fungal rot, pero hindi ako kumbinsido. Pagdating nila sa farm, sinalubong sila ng ilang tauhan at ni Nalani Reyes, ang finance analyst na laging tahimik sa mansyon. May hawak itong tablet at ilang printed documents. Sir Dorian, ito po ang production report, pero may napansin akong hindi tugma sa gastos sa fertilizer supply. Later, sagot ni Dorian, unahin natin ang field. Lumuhod si Ama sa tuyong bahagi ng lupa. Hinawakan niya ang ilang ugat, inamoy ang lupa at tinignan ang dahon ng mga tanim. Ilang minuto siyang hindi nagsalita. Nakatingin lang sa kanya ang mga konsultant na halatang hindi kumbinsido sa kakayahan ng isang hardinera. Hindi po fungal rot, sabi ni Ama sa wakas. May sobrang alat ang lupa. Posibleng contaminated ang tubig na ginagamit sa irigasyon. Kung fungal ito, dapat may pattern ng pagkabulok sa ugat. Pero ito, parang nasusunog mula sa ilalim. Natahimik ang lahat. Nilapitan siya ni Dorian. Sigurado ka? Opo. Ipatest niyo po ang tubig sa storage tank at kung maaari, huwag munang gamitin ang delivery ng fertilizer na bagong dating. Baka hindi yun ang nasa label. Mabilis na tumingin si Dorian kay Nalani. Check the supplier. Tumunog si Nalani. Yes, sir. Sa gilid, may isang konsultant na umismid. Sir, with all due respect, hardinera lang siya. Baka naman. Hardinera siya na nakakita ng hindi ninyo nakita. Malamig na sagot ni Dorian. That is enough respect for today. Hindi alam ni Ama kung matutuwa ba siya o kakabahan. Sa unang pagkakataon, may makapangyarihang taong hindi siya pinapatahimik. Ngunit alam niyang kapag mas napapansin siya ni Dorian, mas lalong iinit ang mata ng mga taong ayaw sa kanya. Tama siya. Kanagabihan, sa veranda ng mansyon, nag-uusap sina Vesper at Keishan habang umiinom ng wine. Si Mirev ay nasa tabi nila, nakikinig, ngunit hindi komportable. So now the gardener is a soil expert? Sarkastikong tanong ni Vesper. Apparently, sagot ni Keishan, and Dorian is amused. Dangerous combination. Di ba ang problema natin ay ang board meeting next month? Bakit parang masyado niyong pinapansin ng babaeng iyon? Tanong ni Mirev. Tumingin sa kanya si Vesper. Dahil ang mga taong gaya niyan, kapag hindi napigilan, nagiging simbolo. At ayoko ng simbolo sa paligid ni Dorian, lalo na kung nagpapamukha siyang mabait na tagapagligtas ng mahirap. Napakuyom ang kamay ni Mirev sa tasa. Ano ba talaga ang gagawin ninyo? Hindi mo kailangang malaman lahat. Pumirma ka lang kapag kailangan. Kitang-kita sa mukha ni Mirev ang kaba, mulit-muli siyang nanahimik. Habang nangyayari iyon, unti-unti natutuklasan ni Nalani ang mga numerong hindi nagtutugma. May supplier ng fertilizer na 3 beses ang patong sa presyo. May ghost supplier na tumatanggap ng bayad kahit walang delivery. At may transfer na dumadaan sa account na may koneksyon sa isang foundation na pinamumunuan ni Vesper. Sa library, nadatnan si Nalani ng attorney Nicanor Beltran. Masyado kang matagal sa financial files, Iha, sabi ng matandang abogado. Nagulat si Nalani. Attorney Beltran, akala ko po walang tao. Sa mansyon na ito, Iha, laging may taong nakikinig, kaya dapat alam mo kung kailan magsasalita at kailan magtatago ng kopya. Tumingin si Nalani sa kanya. Alam niyo po ba ang tungkol dito? Hindi sumagot si attorney Nicanor. Sa halip, inilapag niya sa mesa ang isang maliit na sobre. May mga bagay na iniwan si Don Vinicio bago siya namatay. Hindi pa oras para buksan ang lahat. Pero kapag dumating ang araw na mapanganib na ang paligid ni Dorian, may kailangang mailabas. Ano po ang nasa loob? Katotohanan. Maikling sagot ni attorney Nicanor. At minsan, mas mapanganib yun kaysa lason. Sa kabilang bahagi ng mansyon, si Ama naman ay muling napasubo sa gulo. Isang umaga, nagkagulo sa greenhouse dahil nawawala raw ang rare blue orchid na bahagi ng koleksyon ni Doña Marcelina. Agad siyang itinuro ni Florante. Siya lang ang may hawak ng greenhouse. Sigaw nito sa harap ng ilang tauhan. Baka ibinenta na sa labas. Alam niyo naman, kailangan ng pera ng pamilya niyan. Nag-init ang mukha ni Ama. Hindi ako nagnakaw. Lahat ng nagnanakaw yan ang sinasabi. Nagsimulang magbulong-bulong ang ibang tauhan. Nandon si Manang Ilde, si Teddy, pati ilang kusinera. Gusto ni Ama na umiyak.
Pero pinigilan niya. Hindi siya papayagang na muli na namang madungisan ang pangalan ng pamilya niya. Dumating si Dorian, halatang nabulabog mula sa opisina. "What happened?" tanong niya. "Sir," mabilis na sabi ni Florante, "nawawala po ang orchid ng inyong ina at siya lang ang may check the CCTV." Putol ni Dorian. Namutla si Florante. "Sir, baka hindi na kailangan, maliit na bagay lang. Hardin ito ng nanay ko." Ulit ni Dorian, mas malamig kaysa dati. Ilang minuto ang lumipas. Pinanood nila sa security room ang footage. Doon nakita na isang tauhan ni Florante ang pumasok sa greenhouse kagabi at inilipat ang orchid sa storage shed. Nang tanungin, nanginginig nitong inamin na inutusan siya ni Florante. Hindi makatingin si Florante kay Dorian. "Sir, misunderstanding lang po." "Enough," sabi ni Dorian. "Mula ngayon, hindi ka na nahahawak sa greenhouse operations. At kapag may isa pang empleyadong pinahiya mo ng walang ebidensya, hindi lang trabaho ang mawawala sa iyo." Paglabas nila, tahimik na lumapit si Ama kay Dorian. "Salamat po." Hindi siya agad sinagot ni Dorian. Tumingin ito sa kanya ng diretsyo. "Hindi ako ang dapat pasalamatan. Katotohanan ang nagligtas sa iyo." Napababa ng tingin si Ama. "Minsan kasi po, kahit totoo, hindi pa rin pinapakinggan kapag mahirap ang nagsasabi." Bumigat ang mukha ni Dorian. "Then we make them listen." Sa simpleng pangungusap na iyon, may kung anong gumalaw sa puso ni Ama. Hindi pag-ibig na biglaan, hindi paghanga na mababaw, kundi pakiramdam na may isang tao, sa wakas, na hindi siya tinatratong alikabok sa sahig. Pero habang unti-unting tumitibay ang tiwala nila sa isa't isa, mas lalong dumidilim ang plano sa paligid. 3 araw bago ang malaking investors dinner, nakita ni Ama sa delivery area ang isang kahon ng imported flowers na hindi kasama sa order list niya. May matapang itong amoy na citrus at mapait na damo. Nang binasa niya ang ag, walang pangalan ng supplier. Nang hawakan niya ang isang tangkay, ay agad siyang kinabahan. Hindi ito pangkaraniwang bulaklak. At sa malayo, nakita niya si Cassian na nakatingin sa kanya. Nakangiti na parang alam nitong nagsisimula na siyang makaamoy ng panganib. Bago tayo magpatuloy sa ating istorya, i-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Dahil sa bahaging ito, makikita natin na ang isang taong matagal nang minamaliit ay hindi kailangang sumigaw para patunayan ang halaga niya. Minsan, sapat na ang tapang niyang tumayo sa gitna ng katotohanang matagal nang ibinaon ng mga makapangyarihan. Kinabukasan matapos madiskubre ni Teddy ang lumang resibo na may pirma ni Cassian Altavero, hindi agad kumilos si Ama ng padalos-dalos. Nasa loob siya ng greenhouse, nakaupo sa lumang bangkong kahoy na dating paboritong pahinahan ni Doña Marcelina. Sa harap niya ay ang notebook ni Mang Celso, ang resibo mula sa research facility, at ang maliit na kahon kung saan niya itinago ang dahon ng imported flowers na may kakaibang amoy. Sa labas, maliwanag ang araw, pero sa loob ng dibdib ni Ama, parang may bagyong unti-unting lumalakas. Hindi niya alam kung matutuwa ba siya na may lumilitaw ng ebidensya para linisin ang pangalan ng kanyang ama, o matatakot dahil ang kalaban nila ay hindi lang basta masamang tao. Ang kalaban nila ay sariling dugo ni Dorian. Mga taong may pangalan, pera, koneksyon, at kakayahang baliktarin ang kahit anong kwento. Lumapit si Teddy dalang isang basong tubig. "Uminom ka muna, Hidja. Kanina ka pang nakatitig sa papel na yan." Kinuha ni Ama ang baso pero hindi agad uminom. "Kuya Teddy, kung totoong may kinalaman si Sir Cassian Altavero sa nangyari noon kay tatay, bakit ngayon lang lumabas?" Napabuntong hininga si Teddy at umupo sa kabilang dulo ng bangko. Dahil may mga katotohanang hindi nawawala, naghihintay lang ng taong sapat ang tapang para hukayin. "Pero bakit kami?" Mahina niyang tanong. "Bakit ang pamilya namin ang sinira?" Hindi agad nakasagot si Teddy. Sa halip, tumingin ito sa greenhouse na unti-unti nang gumaganda dahil sa pag-aalaga ni Ama. Ang dating basag na salamin ay napalitan na. Ang mga tuyong paso ay nalagyan ng bagong lupa.
ang mga sampagita at orchid ay muling nagsisimulang mamukadkad. Sa mundong ito, sabi ni Teddy, madalas ang taong nagsasabi ng totoo ang unang pinapatahimik. Tumulo ang luha ni Ama, pero mabilis niya itong pinunasan. Hindi na po kami tatahimik. Ilang oras matapos iyon, ipinatawag ni Dorian si Ama sa study room. Mahina pa ang katawan niya, kaya nakaupo siya sa malaking upuan katabi ng bintana. Ngunit kahit halata ang panghihina, matatag pa rin ang tindig ng kanyang mukha. Naandoon din sina Dr. Sabina, Nalani, Attorney Nicanor, Manang Ilde at Teddy. Nang pumasok si Ama, agad siyang tumayo ng bahagya si Dorian, pero napangiwi ito sa sakit. "Sir, huwag po kayong tatayo," nag-aalalang sabi ni Ama. "Kung hindi dahil sa iyo, baka hindi na ako makakatayo kahit kailan," mahinang sagot ni Dorian. Natahimik ang silid. Inilapit ni Teddy ang resibo sa mesa. Pinagmasdan iyon ni Dorian ng matagal. Nang makita niya ang pirma ni Cassian, halos hindi siya kumurap. "This is his signature," sabi niya. "Oo," sagot ni Attorney Nicanor. "At kung totoo ang petsa nito, ibig sabihin may koneksyon si Cassian sa research facility bago pa nangyari ang kaso ni Celso Versida." "May final toxicology report na ba?" tanong ni Dorian kay Dr. Sabina. "Wala pa ang full laboratory confirmation, pero sapat na ang initial findings para sabihing may foreign compound sa inumin mo. Hindi ito natural collapse, hindi stress, hindi simpleng allergy. May ginawa sa baso mo." Napapikit si Dorian. Hindi iyon gulat ng taong ngayon lang nakahalata. Iyon ay sakit ng taong matagal nang may hinala pero umaasang mali siya. "Vesper and Cassian," bulong niya. "Hindi natin pwedeng ilabas sa board ng kulang ang ebidensya. Kailangan nating buuin ang kaso. Kapag nagkamali tayo, sila pa ang magmumukhang biktima." Tumanggo si Nalani. "May financial trail na ako, pero kailangan ko pa ng kopya ng original supplier contracts at access logs sa warehouse." "Ako ang bahala sa warehouse logs," sabi ni Teddy. "May kakilala pa akong guard doon na hindi hawak ni Florante." "Ako naman," mahina ngunit matatag na sabi ni Ama, "pupunta ako sa lumang research facility." Napatingin ang lahat sa kanya. "No," agad na sabi ni Dorian, "too dangerous." "Sir, doon nagsimula ang lahat para sa pamilya ko. Kung may naiwan pang dokumento tungkol kay tatay, ako ang dapat makakita." "Ama," maingat na sabat ni Manang Ilde, "hindi ito simpleng paghahanap ng lumang papel." "Alam ko po," sabi ni Ama, "pero buong buhay ng pamilya ko, nabuhay kami sa kahihiyang hindi amin. Kung may pagkakataong linisin ang pangalan ng tatay ko, hindi ko na po kayang tumalikod." Matagal na tumingin si Dorian sa kanya. Marami siyang gustong sabihin. Kitang-kita sa mukha niya na ayaw niyang ilagay sa panganib ang dalaga, ngulit nakita rin niya ang bagay na hindi niya maaaring agawin kay Ama, ang karapatang ipaglaban ang sariling pamilya. "Hindi ka pupunta ng mag-isa," sabi niya sa wakas. "Teddy goes with you, and Sabina will contact someone from the old records office." Tumanggo si Ama. "Salamat po." "Hindi ito utang ng loob," sagot ni Dorian. "Hustisya ito." Mula sa araw na iyon, nagbago ang buhay ni Ama sa loob ng mansyon, hindi biglaan at hindi parang engkanto. Walang dumating na karwaheng ginto, walang biglang nagbigay sa kanya ng mamahaling gown at itinuring siyang prinsesa. Sa halip, mas tahimik ngulit mas makabuluhan ang pagbabago. Una, inilapit ni Dorian sina Aling Puring at Lirio sa isang mas maayos na inuupahang bahay malapit sa bayan. Hindi mansyon, hindi marangya, pero may maayos na bubong, malinis na banyo, at maliit na bakurang pwedeng pagtamnan ni Aling Puring ng sili at kamatis. Nung unang makita ni Aling Puring ang bagong bahay, napaupo siya sa silya at napaiyak. "Anak, hindi ba sobra ito?" sabi niya kay Ama. "Hindi po. Matagal na tayong nabuhay na parang laging may utang kahit wala naman. Hayaan niyo pong maging magaan ang buhay natin kahit kaunti."
Si Lirio naman na dati ray laging tahimik at mahiyaing pumasok sa eskwela dahil sa lumang sapatos ay binigyan ng scholarship ng Altavero Foundation, ngunit sa ilalim ng bagong review ni Dorian para masiguradong hindi ito ginagamit ni Vesper sa maling paraan. Ate, Sabi ni Lirio habang hawak ang bagong school ID. Ibig sabihin, makakapag-aral na ako nang hindi ka titigil sa pagkain para lang may baon ako? Napangiti si ama kahit may luha sa mata. Oo, pero kailangan mong pagbutihan. Opo, gusto kong maging scientist kagaya ni tatay. Sa salitang iyon, halos hindi makahinga si ama. Matagal na niyang hindi naririnig na banggitin si Mang Celso ng may pangarap, hindi kahihiyan. Samantala, sa mansyon, tinanggal si Florante sa lahat ng tungkuling may kinalaman sa greenhouse at delivery access habang iniimbestigahan. Hindi pa siya pinapaalis dahil kailangan pa siyang bantayan at posibleng maging daan sa mas malaking ebidensya. Ngunit ramdam na ramdam niya ang pagbagsak ng kapangyarihan niyang dating ipinagmamalaki. Isang hapon, nadatnan niya si ama sa hallway at hinarangan ng daan nito. Bulong niya. Akala mo panalo ka na dahil pinapaboran ka ni Sir Dorian? Tiningnan siya ni ama ng diretsyo. Dati baka yumuko siya, dati baka iius siya, pero hindi na ngayon. Hindi ako nakikipaglaban para paboran, sagot niya. Nakikipaglaban ako dahil may mali. Tumawa si Florante ng mapait. Mali. Sa bahay na ito, ang tama ay kung ano ang kaya nilang bayaran. Kung ganon, sabi ni ama, kaya pala takot na takot ka sa taong walang binabayaran kundi katotoanan. Namula sa galit si Florante, ngunit bago pa siya makasalita, lumabas si Manang Ilde mula sa kusina. Florante, matalim na sabi ng matanda, isa pang hakbang palapit sa batang yan, ako mismo ang tatawag kay Sir Dorian. Napaatras si Florante, pero bago umalis ay binitawan niya ang isang tining puno ng banta. Kinabukasan, sinimulan ni na ama at Teddy ang pagpunta sa lumang research facility kung saan dating nagtrabaho si Mang Celso. Matagal nang sarado ang lugar. Nasa gilid dito ng isang lumang industrial road na papalibutan ng talahib at kalawang na bakod. Ang malaking karatula sa harap ay halos burado na pero nababasa pa rin ang ilang letra. Sandejas Botanical Research Center. Sandejas, bulong ni ama. Ito ba ang Dr. Ulrico Sandejas na nabanggit ninyo? Tumanggo si Teddy. Dating partner ng Altavero Agritech. May panahon na malapit siya kay Don Benicio pero bigla siyang nawala sa kumpanya pagkatapos ng isang gulo sa research. Binuksan sila ng matandang records caretaker na si Mang Orestes, dating janitor sa facility. Nakilala niya ang apelidong Versida at halos maluha nang makita si ama. Anak ka ba ni Celso? Tanong nito. Opo. Napahawak si Mang Orestes sa dibdib. Mabuting tao ang tatay mo. Hindi niya kayang gawin ng ibinintang sa kanya. Namalanglaki ang mata ni ama. Alam niyo po, may nakita akong dokumento noon. Report ito ni Celso. Sinasabi niya na may gumagamit ng plant-based toxin para sa corporate sabotage. Gusto niyang isumbong pero bago niya mailabas, nagkaroon ng aksidente. Pagkatapos noon, kinuha ni Dr. Sandejas ang maraming records. May naiwan pa po ba? Tanong ni Teddy. Dinala sila ni Mang Orestes sa lumang storage room sa likod. Amoy alikabok, amag at lumang papelang loob. Ilang kahon ang nabasa na, ang iba ay kinain na ng anay. Ngunit sa pinakadulo, may cabinet na nakalak pa rin. Hindi ko ito binuksan kahit kailan, sabi ni Mang Orestes. Bago namatay ang tatay mo, sinabi niyang kung may anak siyang hahanap ng totoo balang araw, ibigay ko raw ang laman nito. Nanginginig ang handkaki ni ama habang tinatanggap ang maliit na susi. Nang buksan ang cabinet, nakita niya ang ilang folders, lumang ID ni Mang Celso at isang envelope na may sulat kamay sa labas. Para kay Amarilis, kung dumating ang araw na kailangan mong alamin ang totoo. Hindi na napigilan ni ama ang pag-iyak. Yumakap siya sa folder na parang ginayakap ang ama niyang matagal nang nawala. Sa loob ng envelope ay may kopya ng report ni Mang Celso. Nakasaad doon na may eksperimento si Dr. Ulrico Sandejas gamit ang compound mula sa ornamental plant para magdulot ng pansamantalang collapse sa target.
May nakaalapding larawan ng ilang taong bumisita sa facility noon, kabilang ang mas mabatang Cassian Altavero. Kuya Teddy, naninginig na sabi ni Ama, hindi nagkamali si tatay, sinubukan niyang pigilan sila. Kinuha ni Teddy ang larawan at tumanggo, ito ang hinahanap natin. Pagbalik nila sa mansyon, hindi pa nila naipapakita ang dokumento kay Dolian, sumabog na ang bagong gulo. May kumalat na balita sa ilang empleyado at board members na si Ama raw ang posibleng may dala ng lason dahil siya ang may kaalaman sa mga pananim. May anonymous statement na nagsasabing nakita siya sa pantry bago ang dinner. May peking witness pa, isang temporary server na nangangalang Jomar Lintag, na nagsabing may nakita siyang maliit na bote sa bulsa ni Ama. Sa dining staff room, narinig ni Ama ang bulong-bulong. Siya pala ang may kaalaman sa mga lason. Baka kaya niyang nailigtas si Sir Dorian dahil siya rin ang naglagay. Baka drama lang lahat. Muling bumalik sa kanya ang lumang sakit, ang sakit ng apelyidong Versida na minsang dinurog ng paratang. Ngunit ngayon, hindi na siya bata. Hindi na siya walang ebidensya. At higit sa lahat, hindi na siya nag-iisa. Pumasok si Dorian sa staff room kasama sina Dr. Sabina, Nalani, Attorney Nicanor at Teddy. Kahit hindi pa lubusang malakas, pinili niyang humarap sa mga empleyado. Kung may paratang laban kay Ama, sabi niya sa malamig at malinaw na boses, ilabas ninyo sa tamang imbestigasyon, hindi sa chismis, hindi sa bayarang pahayag, hindi sa bulungan. Tahimik ang lahat. Lumapit si Jomar, ang peking witness, pero halatang nanginginig. Sir, nakita ko po talaga. Bago ka magpatuloy, sabi ni Attorney Nicanor, ang pagsisinungaling sa isang internal criminal inquiry ay may panananggutan. Namutla si Jomar. Napatingin siya kay Florante na nasa likod ng silid. Napansin niyo ni Nalani. Florante, tawag ni Dorian, bakit siya tumingin sa iyo? Hindi nakasagot si Florante. Doon nagsimulang gumuho ang isa pang pader ng kasinungalingan. Nang dalhin sa hiwalay na silid, umamin si Jomar na binayaran siya ni Florante upang ituro si Ama. Hindi raw alam ang buong plano. Ang sabi lang sa kanya, kailangan daw sirain ang tiwala kay Ama bago pa siya makapagsalita tungkol sa research facility. Nang marinig iyon ni Ama, hindi siya natuwa, hindi siya nagdiwang. Sa halip, mas lalo niyang naunawaan kung gaano kalalim ang takot ng mga kontrabida sa katotohanang hawak niya. Kagabihan, nagtipon sila sa study room ni Dorian. Inilapag ni Ama ang folder ng kanyang ama sa mesa. Isa-isang binasa ni Attorney Nicanor ang laman. Si Dr. Sabina ay tahimik na nagkumpara ng compound note sa initial toxicology findings. Si Nalani ay naghahanda ng financial timeline. Si Teddy ay naglista ng mga taong kailangang kausapin. Matagal na nakatitig si Dorian sa larawan ni Cassian sa research facility. Kapatid ko, mahinang sabi, at matagal na pala siyang may hawak na ganitong klaseng kadiliman. Lumapit si Ama, hindi masyadong malapit, sapat lang para maramdaman niyang hindi siya nag-iisa. Sir, hindi niyo kasalanan ng ginawa nila. Tumingin si Dorian sa kanya, pero responsibilidad kong itigil sila. Tumanggo si Ama, at responsibilidad ko ring ipaglaban ang pangalan ng tatay ko. Sa sandaling iyon, hindi sila amo at hardinera. Hindi rin sila mayaman at mahirap. Sila ay dalawang taong parehong ninakawan ng pamilya, ng tiwala at ng kapayapaan, ngunit parehong piniling lumaban ng hindi nagiging katulad ng mga naksakit sa kanila. Maya-maya bumukas ang pinto. Pumasok si Mirev, maputla at nanginginig. Nasa mga mata niya ang takot na matagal niyang kinikimkim. Ama, sabi niya halos pabulhom, kailangan kitang makausap. Napatayo si Dorian. Mirev, kung nandito ka para takutin siya. Hindi, mabilis na sagot ni Mirev. Pagod na akong matakot. Tumingin siya sa Ama at doon nakita ng dalaga na hindi kasinungalingan ang kaba nito. May alam ako, hindi lahat, pero sapat para mapatunayan na hindi ikaw ang may kasalanan. At sapat para maipakita kung paano plinano ni na Vesper at Cassian na alisin si Dorian sa kumpanya. Nataimik ang buong silid. Dahan-dahang inilabas ni Mirev ang cellphone mula sa bulsa niya. Nanginginig ang kanyang kamay habang inilalapag ito sa mesa. May recording ako, pero kapag ibinigay ko ito, madadamay rin ako. Pumirma ako sa isang papeles na hindi ko binasa. Pinaniwala akong corporate strategy lang. Hindi ko alam na aabot sa pananakit. Lumapit si Ama kay Mirev. Sa kabila ng lahat, nakita niya sa mukha ni Mirev ang isang taong mahina, makasarili marahil, pero hindi pa lubusang halimaw. Bakit sa akin mo sinasade? Tanong ni Ama. Dahil ikaw ang muntik nilang gawing sunod na Celso Versida, sagot ni Mirev, may luha sa mata. At hindi ko na kayang manood ulit na may inosenteng masira dahil sa pananahimik ko.
Sa labas ng study room malakas ang ulan, gaya ng gabing unang narinig ni Ama ang salitang pampahina sa labas ng greenhouse. Ngunit ngayon, hindi na siya nagtatago sa dilim. Nasa harap na niya ang mga piraso ng katotohanan. Ang notebook ng kanyang ama, ang lumang resibo, ang toxicology findings, ang financial trail, ang report sa research facility, at ngayon ang recording ni Mirev. Tumayo si Dorian, huminga ng malalim at hinarap silang lahat. Maghahayan tayo ng emergency board hearing, hindi para maghigante, kundi para ilabas ang buong katotohanan sa harap ng lahat. Tumingin siya sa ama at sa unang pagkakataon hindi malamig ang mga mata niya. May pasasalamat, may respeto, at may pangakong hindi niya bibitawan ng laban. Handa ka ba? Tanong niya. Hinawakan ni ama ang notebook ni Mang Celso. Sa isip niya, narinig niya muli ang tinig ng ama. Ang katotohanan parang buto ng halaman, kahit ibaon sa lupa, sisibol at sisibol din. Tumanggo siya. Handa na po ako. Bago tayo magpatuloy sa huling bahagi ng ating istorya, i-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Dahil sa wakas ng kwentong ito, makikita natin na kahit gaano katagal ibaon ng katotohanan, may araw pa rin nasisibol ito. At kapag nangyari iyon, hindi na kayang tapakan ng sinumang may kapangyarihan. Kinabukasan matapos sabihin ni Dorian na maghahain sila ng emergency board hearing, hindi na naging tahimik ang mansyon ng mga Altavero. Hindi iyon gulo na may sigawan sa hallway o bangayan sa hapagkainan. Mas nakakatakot kesa roon ang nangyari, katahimikang puno ng paghahanda. Parang bago bumuhos ang malakas na bagyo, ang buong paligid ay tila humihinga ng mabigat, nag-aabang kung sino ang unang mababasag. Si ama ay nasa greenhouse ng umagang iyon, nakaupo sa harap ng mesa kung saan nakaayos ang mga dokumentong nakuha nila mula sa lumang research facility. Sa tabi nito ang notebook ni Mang Celso, ang lumang resibo may pirma ni Cassian at ang kopya ng report na nagpapatunay na ang kanyang ama ay hindi gumawa ng kapabayaan, kundi nagtangkang ilantad ang isang mapanganib na eksperimento. Hindi na siya umiiyak habang tinitignan ang mga papeles. Napagod na rin siguro ang mga luha niya. Ang natitira na lamang ay bigat sa dibdib, at sa ilalim ng bigat na iyon, isang uri ng lakas na hindi niya alam na kaya pala niyang taglayin. Pumasok si Manang Ilde dala ang mainit na kape at tinapay. Hiha, malumanay nitong sabi, hindi ka pa kumakain, baka ikaw naman ang himatayin bago pa magsimula ang hearing. Napangiti ng bahagya si ama. Hindi po ako hihimatayin, Manang. Matagal ko na pong hinihintay ang araw na may makikinig sa pangalan ng tatay ko. Inilapag ni Manang Ilde ang tasa sa tabi niya. Alam mo, Hiha, noong unang dating mo rito, para kang halamang bagong lipat ng paso. Tahimik, maingat, takot masira. Ngayon, iba na ang tindig mo. Hindi ko po alam kung tapang ito, sagot ni ama. Baka pagod lang po sa pagiging takot. Hinawakan ni Manang Ilde ang balikat niya. Minsan, doon nagsisimula ang tapang. Sa kabilang bahagi ng mansyon, nasa study room si Dorian kasama sina Attorney Nicanor, Nalani, Dr. Sabina, Teddy, Professor Artemio at Mirev. Nasa gitna ng mesa ang cellphone ni Mirev na may recording. Ilang beses na nilang pinakinggan ang laman nito noong gabi. Ngulit bawat ulit ay mas lalo lamang tumitindi ang bigat. Sa recording, malinaw ang boses ni Cassian. Hindi kailangang mamatay si Dorian. Kailangan lang siyang magmukhang hindi na kayang mamuno. Kapag bumagsak siya sa harap ng investors, board na mismo ang mag-aalis sa kanya. Sumunod ang boses ni Vesper, malamig at kalkulado. At siguraduhin mong may ituturong iba kung sakaling may makapansin. Yung hardinera, may background siya sa halaman, may tatay siyang nasangkot sa lumang kaso. Madaling paniwalaan ng tao ang lumang dungis kapag nilagyan mo ng bagong kwento. Sa tuwing naririnig iyon ni Dorian, kumukuyom ang kanyang mga kamay. Ginamit pati tatay ni ama, sabi niya, mababa ang boses.
Hindi sapat sa kanila na sirain ako. Kailangan pati inosenteng pamilya idamay. Dorian, sabi ni Attorney Nicanor, sa hearing, huwag kang padadala sa galit. Iyan ang hihintayin nila. Kapag nagmukha kang emosyonal, gagamitin nila iyon para sabihing unstable ka. I know, kaya hindi ako ang unang magsasalita. Napatingin si Nalani. Sino po? Tumingin si Dorian sa pinto kung saan kakapasok lang ni Ama, dala ang folder ng kanyang ama. Ang katotohanan, sabi niya. Nang dumating ang oras ng emergency board hearing, ginanap ito sa malaking conference hall sa loob ng Altavero Agritech headquarters. Hindi sa mansyon, hindi sa lugar na kontrolado ng pamilya, kundi sa opisyal na gusuling ng kumpanya kung saan naroon ang board members, ilang investors, legal observers at piling taong may kinalaman sa kaso. Matagal nang hindi nakakapasok si Ama sa ganong klase ng silid. Mataas ang kisame, malamig ang aircon, makintab ang sahig at sa bawat upuan ay nakaupo ang mga taong sanay magdesisyon gamit ang numero, pirma at kapangyarihan. Ramdam niya ang bigat lang tingin ng ilan sa kanya. Para sa iba, siya pa rin ang hardinera, ang babaeng mahirap, ang taong hindi bagay sa conference room na iyon. Ngunit, hindi na yumuko si Ama. Suot niya ang simpleng puting blouse, maayos na palda at ang lumang pendant na iniwan ni Mang Celso sa kanya. Wala siyang mamahaling alahas, wala siyang marangyang damit. Ang dala niya ay katotohanan. Sa unahan ng mesa, nakaupo si Dorian, hindi pa gaanong malakas ang katawan, ngunit matagag ang anyo. Sa kanan niya si Attorney Nicanor, sa likod ay sina Nalani, Dr. Sabina, Teddy, Professor Artemio at Mirev. Nasa gilid ni Mirev ang cellphone na may recording. Tumayo ang chairman ng board na si Donato Vera, isang matandang negosyanteng matagal ng kaibigan ng yumaong Don Benicio. Tinawag ang emergency hearing na ito dahil sa seryosong aligasyon ng attempted harm, falsification of supplier records, corporate fraud, at internal sabotage. Sabi niya, Mr. Dorian Altavero, handa ka bang ilahad ang iyong panig? Tumayo si Dorian. Sandali siyang tumingin sa paligid, pagkatapos ay tumingin kay Ama. Hindi ito tungkol sa personal na away ng magkakapatid, simula niya. Hindi rin ito tungkol sa kung sino ang dapat mamuno dahil lang sa apelyido. Ang pag-uusapan natin ngayon ay katotohanan. At ang unang boses na kailangang marinig ay hindi akin. Lumapit si Ama sa harap. May ilang board member na nagbulungan. Narinig niya ang isa na nagsabing, siya ang hardinera. Ngunit hindi siya natinag. Ako po si Amarilis Versida. Hardinera po ako sa mansyon ng Altavero. Anak po ako ni Celso Versida, isang botanist na namatay matapos pagbintangan sa isang aksidente na hindi niya kailanman nagawang ipagtanggol ang sarili. Nag-iba ang ekspresyon ni Cassian, ngunit mabilis niyang itinago iyon. Ipinakita ni Ama ang notebook ng kanyang ama. Bata pa lang po ako, tinuruan na ako ng tatay ko tungkol sa halaman, kung alin ang gamot, alin ang delikado, at paano makikita ang sintomas kapag may taong nalantad sa mapanganib na compound. Noong investors dinner, napansin ko ang kakaibang kamoy sa inumin ni Sir Dorian at ang unang sintomas na lumabas sa kanya matapos niyang uminom. Hindi ko po siya iniligtas dahil may gusto akong patunayan. Iniligtas ko siya dahil alam kong may mali. Tumayo si Vesper. This is absurd. Are we seriously allowing a gardener to make medical and corporate accusations? Bago pa makasagot si Ama, tumayo si Dr. Sabina. Bilang personal physician ni Mr. Dorian Altavero, ako ang nagpapatunay na may foreign toxic compound sa kanyang sistema noong gabing iyon. Hindi ito stress, hindi ito panic attack, hindi ito natural collapse. May inilagay sa kanyang inumin. Natahimik ang room. Sumunod si Nalani,
Ipinakita niya ang financial trail, ghost suppliers, overpricing, fertilizer contracts na hindi tugma sa actual deliveries at payments na dumaan sa foundation na konektado kay Vesper. Hindi isolated ang insidenteng ito, paliwanag ni Nalani. May matagal ng pattern ng paglipat ng pondo at paggamit ng third-party suppliers para itago ang tunay na transaksyon. Isa sa mga supplier codes ay tumutugma sa delivery batch ng mga bulaklak na dumating bago ang investors' dinner. Fabricated. Malamig na sabi ni Vesper. Numbers can be arranged. Tumayo si attorney Nicanor, kaya hindi lang numero ang dala namin. Ipinakita ang lumang resibo mula sa Sandejas Botanical Research Center, may pirma ni Cassian. Pagkatapos ay ipinakita ang report ni Celso Versida kung saan nakasaad na tinutulan nito ang paggamit ng plant-based compound sa iligal na eksperimento. Biglang nagsalita si Cassian, hindi na ganun kalambot ang boses. A decades-old report? That proves nothing. I visited many facilities before. Business exposure. That does not make me a criminal. Hindi nga, sagot ni Attorney Nicanor, kaya may karagdagang pa. Lumapit si Professor Artemio Laujenco at nagbigay ng sariling pahayag. Kinonpirma niyang noong panahong iyon may internal conflict pagitan ni Don Benicio at Dr. Ulrico Sandejas dahil sa unethical research methods. Ipinakita rin ni Laujenco ang lumang correspondence mula kay Don Benicio na nagsasabing may whistleblower na kailangang protektahan, si Celso Versida. Nanlaki ang mata ni Ama nang marinig ang bahaging iyon. Kahit nabasa na niya ang ilang dokumento, iba pa rin ang marinig na harap ng lahat na ang kanyang ama ay hindi salarin. Siya ay taong nagtangkang pigilan ang kasamaan. Tumayo naman si Teddy. Hindi siya abogado, hindi siya doktor, hindi siya analyst. Driver siya. Ngunit may dala siyang isa pang mahalagang piraso ng katotohanan. Matagal po akong nagtrabaho sa pamilyang ito at alam kong kapag may gustong itago ang mga makapangyarihan, madalas kaming maliliit na tao ang nakakakita. Noong gabing iyon, nakita ko po si Renzo Calub na lumabas mula sa service corridor na hindi dapat niyang dinadaanan. At matapos ang insidente, nakita ko po si Florante na sinusubukang tanggalin ang isang bahagi ng pantry access log. Nang banggitin ang pangalan ni Florante, lalo itong namutla. Hindi totoo yan, sigaw niya. Pinipilit lang nila akong damay. Florante, sabi ni Dorian, unang beses niyang tumingin ng diretsyo sa kanya. Sabihin mo ang totoo habang may pagkakataon ka pa. Hindi agad sumagot si Florante. Tumingin siya kay Vesper, ngunit si Vesper ay hindi man lang siya nilingon. Para sa kanya, isa lang itong tauhing maaring itapon. Doon nabasag si Florante. Sila ang nag-utos, nanginginig ang sabi niya. Si Sir Cassian ang nagbigay ng instruction kay Renzo. Ako ang nag-ayos ng delivery access. Sinabi nila na hindi mamamatay si Sir Dorian, kailangan lang bumagsak sa harap ng investors. At kapag may nagtanong, si Ama ang ituturo dahil siya ang may alam sa halaman. Nagkagulo ang buong hall. May ilang board member na napamura. Si Vesper ay nanatiling tuwid pero ang mukha niya ay nagbago na. Si Kasia naman ay tumingin kay Florante na parang kaya niya itong patayin sa tingin. Liar, sabi ni Cassian. Doon tumayo si Mirev. Tahimik ang kanyang unang hakbang, ngunit nang makarating siya sa harap, ramdam ng lahat na may mabigat na mangyayari. Hawak niya ang cellphone na may recording. Nanginginig ang kamay niya, ngunit ang boses niya ay malinaw. Ako po si Mirev Altavero, sabi niya, kapatid ni na Dorian, Vesper at Cassian. At matagal po akong naging duwag. Napatingin si Dorian sa kanya. Walang galit sa mukha nito, ngunit may sakit. Totoo pong may mga pinapirmahan sa akin sina Ate Vesper at Kuya Cassian. Sinabi nila, corporate strategy lang iyon para maprotektahan ang shares namin. Hindi ko binasa lahat. Hindi ko tinanong dahil ayokong mawala ang suporta nila.
Pero noong narinig kong plano nilang pabagsakin si Kuya Dorian sa investors dinner, natakot ako. Nag-record ako. Pinatugtog ni Ate Nicanor ang audio. Sa loob ng conference hall, umalinggawang ang boses ni Cashan at Vesper. Walang lusot, walang puwang para sabihing gawa-gawa. Malinaw ang plano, malinaw ang pangalan ni Ama, malinaw ang layunin. Alisin si Dorian, kunin ang kontrol ng kumpanya at gamitin ang lumang kaso ni Celso Versida para gawing perpektong scapegoat ang anak nito. Nang matapos ang recording, wala nang nagsalita sa loob ng ilang segundo. Pagkatapos ay tumayo si Dorian. Hindi siya sumigaw, mas nakakatakot ang kanyang katahimikan. Vesper, Cashan, sabi niya, binigyan ko kayo ng tahanan kahit ilang beses ninyo akong siniraan. Binigyan ko kayo ng posisyon kahit alam kong hindi kayo naniniwala sa direksyon ng kumpanya. Pero ang ginawa ninyo, hindi na simpleng pagtataksil. Tinangka ninyong saktan ako. Sinira ninyo ang pangalan ng isang inosenteng pamilya. Ginamit ninyo ang kahirapan ni Ama bilang sandata laban sa kanya. Umismid si Vesper, ngunit nanginginig na ang labi niya. You think they will choose a gardener over family? Dahan-dahang lumapit si Ama. Hindi sa harap ni Vesper, kundi sa tabi ni Dorian. Hindi siya nagpakitang mas mataas. Hindi siya nagmataas. Ngulit tumingin siya kay Vesper nang walang takot. Hindi po nila kailangang pumili sa pagitan ng hardinera at pamilya. Kailangan lang nilang pumili sa pagitan ng totoo at kasinungalingan. Doon unang nawalan ang sagot si Vesper. Mabilis ang naging resulta matapos ang hearing. Hindi doon natapos ang legal na proseso, ngunit doon nagsimula ang opisyal na pagbagsak ng mga kontrabida. Sinuspende agad sina Vesper at Cashan sa lahat ng posisyon sa Altavero Agritech. Inirekomenda ng board ang pagsasama ng kasong attempted murder, corporate fraud, falsification, obstruction of justice at conspiracy. Si Florante at Renzo ay ipinasa sa mga autoridad matapos magbigay ng sworn statements. Si Dr. Ulrico Sandejas, na matagal nang nagtatago sa likod ng private consultancy, ay pinasubpina matapos lumabas ang report ni Mang Celso at ang koneksyon niya sa compound. Si Cashan ay nagtangkang umalis ng bansa makalipas ang 2 araw, ngunit sa airport pa lang ay hinuli na siya. Si Vesper naman ay sinubukang gamitin ang koneksyon sa ilang board members, ngunit nang lumabas ang financial trail ni Nalani, isa-isa ring umatras ang mga taong dating nakikinabang sa kanya. Hindi naging madali ang mga sumunod na buwan. May hearings, affidavits, interviews at matagal na legal na proseso. Ngunit sa unang pagkakataon, hindi na si Ama ang ipinagtatanggol na mahirap na kailangang manlimos ng paniniwala. Siya na ang saksi ng katotohanan. At sa bawat pagharap niya, dala niya ang pangalan ni Mang Celso na unti-unting lilinisin sa harap ng batas at publiko. Makalipas ang 6 na buwan, naglabas ng opisyal na pahayag ang Altavero Agritech. Si Celso Versida ay hindi salarin. Siya ay whistleblower na nagtangkang ilabas ang iligal at mapanganib na paggamit ng plant-based compound sa corporate sabotage. Noong basahin ito ni Aling Puring sa dyaryo, hindi siya agad nagsalita. Nakaupo siya sa maliit na sala ng kanilang bagong bahay, suot ang lumang salamin, hawak ang papel na naninginig sa kanyang mga daliri. Ama, bulong niya sa kanya, naririnig kaya ito ng tatay mo? Lumuhod si Ama sa harap ng ina at hinawak niya ang mga daliri. Siguro po, Nay, sagot niya, umiiyak na rin. Siguro matagal na niyang itong hinihintay. Si Lirio, na nakatayo sa giid, ay lumapit at yumakap sa kanilang dalawa. Sa loob ng maraming taon, unang beses nilang naramdaman na ang apelyidong Versida ay hindi na pabigat, hindi na sumpa, hindi na kahiyan. Isa na itong pangalang may dangal. Bilang pagkilala, ipinatayo ni Dorian ang Versida Botanical Safety Center sa dating research wing ng Altavero Agritech. Hindi ito ginawa para bumili ng loob ni Ama, kundi bilang pampublikong pag-amin na may pagkakamaling kailangang ituwid. Ang center ay inilaan para sa research sa ligtas na paggamit ng halamang gamot, training ng farmers, at scholarship para sa mga batang gustong mag-aral ng plant science. Sa araw ng pagbubukas nito, simpleng seremonya lang ang ginanap.
Nandoon sina Manang Ilde, Teddy, Dr. Sabina, Nalani, Attorney Nicanor, Professor Artemio, Aling Puring, Lirio at ilang magsasaka mula sa San Olvido. Mirev ay dumalo rin, mas tahimik kaysa dati. Hindi siya nakalusot sa pananagutan. Kinailangan siyang humarap sa legal consequences para sa mga dokumentong pinirma niya. Ngulit, dahil tumulong siya sa investigasyon, binigyan siya ng pagkakataong magbago. Hindi na siya humawak ng posisyon sa umpanya. Sa halip, nagtrabaho siya sa isang rehabilitation program para sa mga empleyadong nadamay sa maling pamamalakad ng pamilya. Lumapit siya kay ama matapos ang seremonya. "Ama," sabi ni Mirev, "alam kong hindi sapat ang sorry." Tinignan siya ni ama. Matagal bago siya sumagot. "Hindi nga sapat," sabi niya. "Pero simula iyon. Ang mahalaga, huwag niyo nang sayangin." Tumanggo si Mirev, may luha sa mata. "Hindi na." Makalipas ang 2 taon, malayo na ang narating ni ama. Hindi siya naging mayaman sa isang iglap, ngulit naging ganap siyang plant safety specialist sa Altavero Agritech. Tinapos niya ang special training program na sinuportahan ng kumpanya, hindi bilang regalo, kundi bilang pagkilala sa kakayahan niyang matagal nang nariyan. Si Lirio ay nasa kolehiya na, kumukuha ng kursong biology. Si Aling Puring ay muling nananahi, hindi dahil kailangan niyang magbanat ng buto para mabuhay, kundi dahil mahal niya ang ginagawa niya. Si Dorian naman ay naging ibang klaseng pinuno. Hindi na siya ang lalaking laging malamig at sarado. Natuto siyang makinig hindi lang sa board members, kundi pati sa mga magsasaka, tauhan sa greenhouse, drivers, kusinera, at mga taong dati hindi pinapansin sa corporate reports. Tinanggal niya ang ghost supplier system, inayos ang labor benefits, at binuksan ang bahagi ng mansyon garden bilang community learning space. Hindi minamadali ni Dorian at ama ang anumang namuo sa pagitan nila. Matagal silang naglakad mula sa respeto patungo sa tiwala, mula sa tiwala patungo sa pagkakaibigan, at mula sa pagkakaibigan, unti-unting sumibol ng pag-ibig na hindi kailangang ipagsigawan. Hindi ito pag-ibig na parang biglang gantimpala sa lahat ng sakit. Ito ay pag-ibig na dahan-dahang inalagaan, tulad ng halamang minsang nadurog, ngunit muling nabuhay dahil hindi sinukuan. Sa huling araw ng ating kwento, binuksan nila ang isang community garden sa San Olvido. Ang dating bakanteng lupain na puno ng damo ay naging harding may gulay, halamang gamot at bulaklak. May maliit na silid-aralan sa gilid kung saan tinuturuan ni ama ang mga bata tungkol sa mga halaman. Nakatayo siya sa harap ng mga bata, hawak ang isang dahon. "Tandaan ninyo," sabi niya, nakangiti, "hindi porket maganda ang halaman, ligtas na. At hindi porket simple ang itsura, wala ng halaga. Ganon din sa tao." Sa ilalim ng malaking punong mangga, nakatingin si Dorian habang kasama sina Manang Ilde at Teddy. Luwapit si Lirio kay ama at inabot ang lumang notebook ni Mang Celso na ngayon ay maayos na ang inayos at nilagyan ng bagong takip. "Ate," sabi ni Lirio, "sabi ni nanay, dapat ikaw ang magtago nito." Hinawakan ni ama ang notebook. Matagal niyang pinagmasdan ang pangalan ng ama sa unang pahina. Celso Versida. Lumapit si Dorian sa tabi niya. "Proud sa'yo," nahinang sabi nito. Napatingin si ama sa hardin, sa mga batang tumatawa, sa inang nakaupo ng payapa, sa kapatid na may pangarap, sa mga kaibigan na naging pamilya, at sa lalaking minsang niyang iniligtas, ngunit sa huli ay tumulong ding iligtas ang pangalan ng kanyang ama. "Alam mo," sabi ni ama, "akala ko noon ang lason ay para lang pumatay. Pero minsan pala, kapag natuklasan mo kung saan nanggaling ang lason, doon mo rin makikita kung saan nakabaon ang katotohanan."